Magandang umaga po sa bawat isa. Inanyayahan po namin kayo na samahan kami muli sa pag-awit para sa ating Panginoon. Sabi sa awitin nito, ang Panginoon na pinagsisibihan namin. And is our hiding place, our safe refuge, and we stand on a rock that can never be broken. Kaya naman, ilagak namin sa ating Panginoon kung tiwala at pagmamahal natin. Dahil sa Kanya, hindi tayo kailanman magkakot. Dahil naman ang Panginoon na pinagsisibihan natin ay in control of every little things na na-experience natin. Kaya naman kung naka-experience ka maging nabatid na parang nag-down ka or stress ka sa mga nangyari sa paligid mo, tandaan mo lamang na ang Panginoon ay parating
Jesus, there's no one beside you. Forever hope in my where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross has taught me to live. Mercy, my heart now to sing. The day and its trouble shall come. Know that your strength is enough. Scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, keep all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever hope in my heart. Oh, to be like you, keep all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever hope in my because of your love now my soul will live. And it's all because of you, Jesus, it's all because of you, Jesus, it's all your love now my soul will live. Oh, to be like you, keep all I have just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever hope in my heart. Isa po sa mga magandang paalala sa atin yung mga Kristiyano, yung mga awitin na inawit natin para sa atin. Sabi sa huling awitin na atin natin, whenever we are in trouble, whenever we think na parang dead end na, hindi na natin kaya, isipin natin na ang Panginoon parati yung nandiyan. Tumawag lang tayo sa Kanya and forever present siya. Parati siyang present sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, parati kanyang iaabot. Parang siyang rescue na advanced pang mag-isip kaysa sa na proactive na hindi niya na kailangan na malaman or hindi niya na kailangan tignan kung ano yung situation mo. Alam niya na kung ano yung nasa puso mo. Kaya naman, ibigay lang natin yung buong buhay natin para sa Kanya and ready siya parada para sa atin.
You answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. My whole life I place in your hands, God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne, and I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I call, you answer, came to my rescue, and I wanna be where you are. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high, higher, higher. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Para sa pagpapatuloy ng ating gawain, ating ihanda ang ating mga sarili para sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon na nais niyang iparating sa atin. Nawa, ito ay kapulutan ng aral at maging paalala sa atin na magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito na ating panambahan sa ating pong iglesia. Ngayon po ay buwan ng Hulyo. So, tuwing nagbabago po ang buwan ay meron po tayo mga bagong team, bagong pag-aaralan. Sa pong ito ng July, ang ating pong pag-aaralan na itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Book of Pilipos. Ito po ay merong 4 na kabanata. At bawat linggo po ay ating pong taglakayin ang isang kabanata. At meron po tayong 4 na linggo para talakayin po.
ang aklat po ng Pilipos. So, maganda na tayo ay magkaroon ng ganitong pag-aaral at bilang panimula po ay ito pong Pilipos ay isang paboritong libro sa Biblia ng mga mananampalataya. Sapagkat ito po ay isang positive na aklat. Sapagkat kung ating pong babasahin yung ibang mga aklat na sinulat ni Apostol Pablo, kaya sa Galatia, sa Colosas, sa Corinto, ito'y punong-puno ng mga problema, mga sulat ng sulat ng mga crisis, pag-resolve ng mga crisis ang mga nakatala doon. Hindi katulad ng aklat po ng Pilipos na punong-puno ng kagalakan sa puso ni Apostol Pablo. Ito ay mababasa natin talaga habang ating tinutunghayan itong talatang ito, itong kabanatang ito. Nakita natin yung kagalakan ni Apostol Pablo. Siya ay winner dito. Siya ay tagtagumpay sapagkat naging mabunga ang kanyang missionary journey sa lugar na ito ng Pilipos. Sulat ito ng kagalakan at appreciation sa aklat to, sa mga taga Pilipos. Bilang pasimula po, ang Pilipay po ay isang colony ng Roma at matatagpo ito ngayon sa silangan na ngayon po ay Greece. At ito po ay tinayo ni Haring Philip, hari ng Macedonia, at it was named after King Philip ng Macedonia. So tinawag siyang Philippi sapagkat ang nagtatag nito ay si Haring Philip. Si Haring Philip po ay ang ama ng kilalang warrior na si Alexander the Great. Ang Pilipos po ay isang maliit lang, hindi siyang kalakihang lungsod, pero isang magandang lugar, isang magandang city na malapit sa Roma at isang daan patungo sa Europa. Karamihan po dito sa Pilipos ay mga hentil sila at mga pagano. At ang kanilang reliyon ay ang kanilang Diyos ay ang emperor ng Roma. Yun ang kanilang Diyos. Ang una nang nakilala ni Apostol Pablo doon sa lugar ng Pilipos ay si Lydia, isang worshipper, isang businesswoman, nagbebenta ng purple. At sila ang unang naging manampalataya kasama ng kanyang mga pamilya, kanyang mga mahal sa buhay. Itinatag ni Apostol Pablo ang simbahan sa Pilipos sa kanyang pangalawang paglalakbay bilang misyonero noong 51 AD ayon sa mga historian. Sinasabi sa aklat ng ito matatagpo natin sa aklat ng mga gawa, kabanata 16, ang pagpunta niya roon bilang tugon sa isang pangitain kaya siya nagpunta sa lugar na yun ng Pilipos. At ang iglesia ng Pilipos ay ang kauna-unahang simbahan na itinatag sa Europa. Ang isulat ni Apostol Pablo, ang sulat na ito para sa Pilipos, siya ay nakakulong, siya ay nasa bilangguan at ang iglesia ng Pilipos ay 10 years lang nag-i-exist bago niya isulat yung itong Book of Pilipos. 10 years lang 10 taon nang nadoon yung iglesia nyo ng Pilipos. Nandun na 10 taon nang i-exist ang aklat o ang iglesia ngayon sa Pilipos. So bago natin himayin, tingnan natin ang mga talata ngayon sa unang kabanata ng Pilipos at bulay-bulayan, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Tayo po manalangin.
Aming Diyos na nakila sa lahat, kayo po dumudulog sa iyo sa umagang ito. Humingi po kami ng patnubay, karunungan, Panginoon, sa aming pong pag-aaralang aklat ng Pilipos. Tunay nga, Panginoon, na mahalaga na matutunan po namin ang mga aral na ito. Maging gabay po namin bilang isang iglesia rin, O Diyos. Gamitin mo ko, Panginoon, bilang yung tagapagsalita. At maihag po, Panginoon, ano man ang nais mong maintindihan namin, nais mong pabatid po sa amin sa umaga nito. Ikaw po, Panginoon, kumilos po sa amin, nagbigay ng katalinuhan at magbigay, Panginoon, ng karunungan upang amin pong isabuhay. Ano mang turo o ano mang pag-aaral na amin pong maintindihan, maamin pong matutungayan po sa umaga nito. At ikaw po mapuri, Panginoon, ikaw po ang tunay na pasalamatan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen. So ating himayin ang mga talatang ito nandun sa kabanata, unang kabanata ng Pilipos. Sa verse 1 to 2, ito pong sinasabi, Philippians 1 o Pilipos 1, talatang 1 hanggang 2. Ito po yung address o initial greeting ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ito sinasabi, mula kay Pablo, kasama ni Timoteo, na kapwa kong lingkod ni Hesus Kristo. Mahal kong mga banal na kay Kristo Jesus dyan sa Pilipos. Kasama ng mga namumuno sa inyo at ng mga tumutulong sa kanila. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus. So binabati niya yung mga nakay Kristo o mga Kristiyano doon sa Pilipos, kasama ng mga namumuno, kasama ng mga katulong na naglilingkod sa iglesia. So mahalaga ang role ng mga tagapanguna. Mahalaga ang mga papel ng mga leaders ng iglesia. Kasi nandito kanilang ang buhay ng iglesia. Kailangan buo ang pagtitiwala sa mga tagapanguna ng iglesia. Napagkat they can make or break, kasi kung sila ay hindi magkakaunawaan, magkakaroon silang kompetisyon, ang mga tagapanguna, ito ang dudulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kakawatak-watak ng isang iglesia. So mahalaga ang mga tagapanguna, mahalaga ang mga naglilingkod, ang mga namumuno sa iglesia. Sa ganun na lang ang pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-iglesia ng Pilipos, sa mga lingkod niya, lalo na sa mga tagapanguna o mga namumuno sa iglesia. Ito yung kanyang pagbati sa mga ito. Sa verse 3, talatang 3 hanggang 6, ito naman sinasabi ni Apostol Pablo, tuwing maalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing mananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Tinitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na simulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So nagpapasalamat at napakalalim na kayang pasasalamat. Kaya tuwing siya mananalangin, sabi niya, naalala niya na nagpapasalamat siya sa Diyos. At palagi siyang masaya tuwing nananalangin siya. Sapagkat hindi nagbabago ang mga kapatid na ito doon sa Pilipos. Mula nung una raw hanggang sa kasalukuyan, hindi nagbabago ang pananampalataya. Hindi nagbabago ang tatagan ng mga kapatid doon sa Pilipos. Mula pa rin nung una ng mga established o may utapang ang Pilipos na ito hanggang sa ngayon, ang siya ay nakakulong, ay nandoon din yun. Nandoon ang pagtitiwala, nandoon ang katatagan ng mga kapatiran doon sa iglesia.
Talagang natutuwa siya, talagang nagagalak siya. Sakat natitiyak niya na ipagpatuloy ang Diyos ang mabuting gawain at sinimulan nila hanggang sa araw ng pagbalik ng ating Panginoon. Naniniwala siya, katitiyak na papatuloy yun, ang gawain yun, sapagkat tapat ang mga taong ito sa kanilang panampalataya. Sa verse 7 to 8, ito ang sinasabi, dapat lang na ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo ng gawaing binigay ng Diyos sa akin. Kahit na nakabilanggo ako, ngayong nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. Alam ng Diyos na sabik akong makita kayo dahil mahal ko kayo. Tulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus sa inyo. So naramdaman natin dito yung pagmamahal ni Apostol Pablo sa iglesia ng Pilipos. Sapagkat naging bahagi ng gawain ng Panginoon. Naging bahagi sila. Kahit na raw siya nakabilanggo, nandun pa rin ang pagsuporta ng mga taga-Pilipos sa kanya. Kasi nagagalak. Yung kanyang affection, pinararamdam niya sa sulat na ito, yung kanyang pagmamahal. Masasalamat sa mga taga-Pilipos. Naparamdam niya sa kanila ang patunay, ang pagtanggol sa magandang balita. At sabik na sabik siya na makita sila. Dahil alam ng mga taga-Pilipos na mahal na mahal sila ni Apostol Pablo. Tulad ng pagmamahal daw ni Kristo sa kanila. So nakita natin dito yung kanyang masiding karamdam ng pagmamahal ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanila. Sa verse 8 o sa verse 9 hanggang 11, ito po sinasabi, pinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pag-unawa para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Verse 11, mapuspos nawa kayo ng mga katangiang pinagkaloob ni Kristo sa inyo para maparangalan at mapurihan ang Diyos. So, binibili natin pang Apostol Pablo na lumago ang pagmamahal sa isa't isa. Diba? At sila'y maging malinis, madatnan silang malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Na-maintain ang kanilang kalinisan, na-maintain ang kanilang walang kapintasan. Sapagkat sa ibang iglesia, dito masakit na katotohanan na nandun sila, nandun ng rampant ng immorality. Ito makikita natin, mababasa natin sa 2 Korinto 5, 1 hanggang 5. Ang sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto sa kanilang pagiging marumi sa harap ng Diyos. Ito sinasabi, verse 5, may balita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos dahil maging sila ay hindi gumagawa ito. At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong mayabang, dapat sana ay maghinagpis kayo at pinalayas na ninyo ang inyong grupo na gumagawa nito. Kahit na wala ako riyan ng personal, nariyan naman ako sa Espiritu. At sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, inatulan ko na ang taong iyon. Kaya sa pagtitipon nyo, isipin nyo na parang nariyan din ako sa Espiritu. At sa kapangyarihan binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Paubayin nyo kay Satanas ang taong iyon upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng paghukom ng Panginoon. So mababasa natin dito sa 2 Korintong to, yung talagang rampant ng ginagawa ng ibang mga Kristiyano. Daig pa nga nila yung Kristiyano na ginagawa nilang ito. So, hiling ni Apostol Pablo sa mga Pilipos, manatili kayong malinis, manatili kayong tapat at walang kapintasan, sabi ni Apostol Pablo. Huwag mangyari nawa sa kanila yung nangyayari sa Korinto na kakaroon ng mga
immoralidad, lalo na sexual immoralidad. Sa mismong mga Kristiyano pa mismo, sa mismong mga taga Corinto at sa mismo sa iglesia, nangyayari pa ang mga bagay na. So sabi na Apostol Pablo, manatili kayong malinis. Mapuspos kayo ng katangian pinagkaloob ni Kristo sa inyo para maparangalan at mapurihan ng Diyos. Kailangan maging malinis ang buhay. Walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Bilin Apostol Pablo, yan ang kanyang panalangin sa mga taga-Pilipos. Manatiling tatapat sa Panginoon. Sa verse 12 to 14, ito makita natin dito yung kanyang pinapaliwanag, yung kanyang kinalalagyan bilang isang bihag. Sabi dito sa verse 12, mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang mga nangyayari sa akin nakatulong ng malaki sa ikagalaganap ng magandang balita, sapagkat alam ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang narito na nabilanggo ako dahil sa pagsunod kay Kristo. Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang panampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon, at lalo na silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. So mababasa natin dito na nakapage siya, nakakulong si Apostol Pablo. Pero talagang hindi ito naging balakid para maihayag niya ang mabuting balita, ang kaligtasan. Doon sa mga gwardiya niya mismo, doon mismo sa kanyang nagbabantay sa kanya, pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pinakita niya ang kabutihan ng Diyos. Nang sila'y nananalangin, tumindol doon sa kulungan, nang bumukas ang selda at sila'y nakalas ang kanilang mga posas. Nagulat yung mga gwardiya. Nakita ng mga gwardiya yung kapangarihan ng ating Panginoon sa buhay ng mga ni Apostol Pablo. At sila'y naniwala. Sila'y sumampalataya. Sapagkat alam nila na ang dahilan ng kanyang pagkakulong ay dahil sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Hindi siya isang kriminal. Pero sa gitna ng kanyang pagsubok doon, sa gitna ng kanyang persecution, sa kanyang pagkakakulong, hindi ito naging halilang na humayo siya at mangaral ng salita ng Panginoon. Tayo po'y dumadaan sa mga persecution. Marami po mga Kristiyano dumadaan sa persecution, dumadaan sa mga pag-uusig. Noong last Sunday ba, di ba, pinakita sa atin isang movie clip kung saan persecuted yung mga Kristiyano sa iba't ibang lugar, doon sa mga hostile countries, sa North Korea, sa Libya, sa iba pang lugar doon sa Middle East. Ang maging Kristiyano ay isang kasalanan. Tinitreat sila bilang mga terorista. Buhay ang katapat ng mga kapatid na ito. Buhay ang katapat ng kanilang pangangaral. Napakabigat. Sa atin na, napaka-free ang country natin. Anumang religion ka, walang gagalaw sa iyo. Meron tayong freedom of religion. Meron tayong karapatan kung anong gusto natin religion sumapit. Kaya sa freedom na to, kaya nga dumadami mga kulto, dumadami mga bulaang propeta, sapagkat libre sila. Hindi katulad ng mga bayan na prohibited ang mga Kristiyano, kinukulong ang mga Kristiyano. Pero ganun pa na, nandoon pa rin ang katapatan. Sinusuong ng ibang mga Kristiyano ang panganib, makapagpahagi lang ng salita ng Panginoon. Apostol Pablo, nakita ng mga gwardiya ang katapatan niya. Nakita nila yung buhay ni Apostol Pablo na nagagalak sa gitna ng trial sa kanya. Nakita ng mga Apostol Pablo, nakita niya ng mga gwardiya sa Apostol Pablo na iniingatan ng Diyos si Apostol Pablo.
Nakita nila kung gaano kabuti ng Diyos na ginagamit sa Apostol Pablo. Maging siya ay nandoon sa kulungan. Kaya yung mga gwardyang ay sumampalataya sa atin. Sumampalataya sa Panginoon. At naghabahagi ng salita ng Diyos. Diba? Hindi naging balakid kay Apostol Pablo ang kanyang kulong. Ito pa ngayon naging blessing sa kanya. Ang kanyang maihayag ang mabuting balita sa mga taong mismong sa kanya ay nagbabantay. Sa verse 15 to 18, ito pong sinasabi. Totoong may ilan dyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang pakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ko ng Diyos dito, ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang maladagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit paano na ipapangaral ni Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. At patuloy akong nagagalak. So, nasabi na Apostol Pablo na may mga taong naiinggit sa kanya, sa kanyang pangaral, na gusto niyang ipakita na sila'y mas magaling kaysa sa Apostol Pablo. Gusto nila naman natili sa Apostol Pablo sa kulungan para sila naman ang mayapag, sila naman ang makilala. Pero meron din naman matapat sa pangangaral. Meron naman talagang ang motibo ay busila, maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa atin po, sa ating kalagayan dito, sa atin, maraming mga nagtatayo ng mga iglesia na iba po yung motibo. Meron po silang iba pang motibo bukod sa maghahayag ng salita ng Panginoon. Meron iglesia na tinatawag na prosperity gospel, na sinasabi nila na walang mahirap na Kristiyano. So dito kayo sa amin at kayo giginhawa. Meron sa iglesia sa Mindanao, ganun ang kanilang thinking, ganun ang kanilang advocacy. Dito kayo. Tayo ay sumampa sa Panginoon at tayo ay giginhawa. Mag-invest kayo dito sa iglesia ito. At hindi kayo maghihirap sapagkat walang mahirap na Kristiyano. Sinasabi nila. Walang mahirap na Kristiyano. So lumalabas na isa palang scam. So yung nagtayo nito ay may ibang motibo. May iba siyang masamang motibo. Bukod sa pangangaral ay magkaroon ng yaman. Magkaroon ng negosyo. So, lumabas ang katotohanan kaya nawala at ang nangyari na nalimanda yung mga tagapanguna. So, ganito yung mga taong ganito na iba yung motibo nila. Hindi talaga maglingkod. So, pag ganun inisip ko, siyempre yung mga member, hindi na yung kanilang iniisip yung paglilingkod sa Panginoon, kundi ang kumita yung pera nila. Hindi na sila nagiging talagang manampalataya. Iba na yung kanilang iniisip. So may mga taong ganito, iba yung motibo. Iba naman ang motibo ay sumikat. Mayroong mga balak sa politika, kaya sila ay natatayo ng iglesia. Pwedeng ganun. Yung iba naman ay talagang sinasabi nga ng iba na
Kung gusto mo yumaman, magtayo ka ng iglesia, magtayo ka ng religion, yayaman ka. Yayaman ka. Sapagkat ang mga Pilipino ay talagang religyoso mga Pilipino. Kung minsan sa mga pagka-religious, hindi nila alam na mali na yung kanilang sinusundang panampalataya o kanilang sinusundang iglesia o paniniwala ay lihis na sa katotohanan. Doon po sa na meron po akong basa ng mga 10 richest evangelists sa Amerika. Mayayaman na evangelist. Ang unang-unang number 1 na pinakamayaman palang evangelist ay si Kenneth Copeland. Kenneth Copeland Ministry. Meron siyang $300 million na network. $300 million. Napakalaki, di ba? Napakayaman. Of course, hindi naman masama na yumaman. Sapagkat siguro meron siya mga speaking engagement, mga libro sinusulat, kaya siya yumaman. Pero ang Panginoon talagang nakita natin dito sa kanyang pangangaral. Hindi yung kayamanan ang kanyang priority. Kundi maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa tao, may bahagi yung mabuting balita ng kaligtasan. Walang kwenta yung kayamanan sa kanya. Kaya kung mababasa natin isang kwento tungkol sa isang young ruler na gusto niya, tinatanong niya ang Panginoon doon sa Mateo 19:21. Gusto niyang sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo yung kayamanan mo. At yung naibenta, napagbintahan, ay ibigay mo sa mga mahihirap. At sumunod ka sa akin. So, makita natin itong example na ito ng Panginoon. Yung mga nag-pitch tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pagiging tagasunod ng ating Panginoon. Mismo ang Panginoon, naglilingkod siya. Siya nangangaral, naka-sandals lang, yung mga apostoles. Wala namang yumaman doon, wala namang mayaman doon. So, kung sinasabi ko nga na hindi naman masama ang maging mayaman. Pero ang layunin ng Panginoon, mga pag-aaral, hindi ang pagyaman. Ang isang malampalataya, ang muling pag-iisip sa kanya ay yung pera. Yun ang huli. Ang una ay pangangaral ng palitan ng Panginoon. Kung yan naman silang isipin, ito yung sukol sa karangyaan ay hindi huling-huli ng isipin. Kaya nakapagtaka itong mga evangelist na super yaman, super rich. Pwede naman sila magmamuhay ng marangya, pero talagang super rich sila. Tapos nangangaral sila sa mga tao ng humility, humbleness, pero ang kanilang buhay ay super marami. So ganito may mga motibo yung mga tao sa paglilingkod sa Panginoon. At mababasa natin dito, ito talaga iba-iba yung mga motibo ng mga tao na binabanggit ni Apostol Pablo. Marami daw naiinggit sa pangangaral tungkol kay Kristo. Sa Kristo naiinggit sa kanya. Ginagawa nila dahil sa pangsariling hangarin. Sabi nito, nakala nilang lalo pang mararamdagan ang paghirap ko sa kailang buwan. Sa ginagawa nila. Pero sabi niya rito, pero anuman ang lahat ng iyon sa akin, nagagalak pa rin. Nagagalak pa rin ako sa pangyayari dahil kahit daw paano na ipapangaral si Kristo. Tama man o mali ang hangarin nila, pero nandun pa rin ang message ng kaligtasan. Naihayag pa rin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maliman o tama yung kanilang motibo. Ang mahalaga, naihayag yung kaligtasan. Ito yung punto na Apostol Pablo, kaya patuloy akong nagagalak, sabi niya, sa mga taong yun na naghahayag ng mabuting balita. Maliman o tama ang kanilang motibo. Tumuloy po tayo sa talatang 19 hanggang 20. Dito, makita natin dito yung kanyang confidence ni Apostol Pablo. Ito po sinasabi, dahil alam ko na
Sa pamamagitan ng pananalangin nyo at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo ay makakalaya ako. Malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya. Kundi tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan. Kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Nandun yung confidence niya na hindi siya mahihiya. At siya'y umaasa na siya'y makalalaya. Magkaroon siya ng lakas ng loob sa buhay man o kamatayan, at maitaas niya ang Panginoong Jesus, maparangalan niya ang Panginoong Jesus, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan at sa tulong ng Espiritu Santo ay makakalaya daw siya. Andun yung kanyang confidence sapagkat siya nananalig sa kapangyarihan natin Panginoon. Nananalig siya sa pag-asa sa Panginoon. Sa verse 21 to 26, ito po. Dito po meron isang talata. Dito na isang napaka-prominenteng talata sa aklat po ng Pilipos. Ito yung talatang 21. Basahin po natin yung talatang 21 hanggang 26. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makapiling ko na, kapikiling ko na siya. Kung patuloy naman akong mamubuhay, makagawa pa ako ng mabubuting bagay, gaya ng hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Verse 24, pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. So, sa unang talata, sa 21, talatang 21, ito yung pinasabi kong prominenteng talata. To live is Christ, sabi sa English, but to die is gain. Mabuhay para kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ano yung sabihin ng to live is Christ? Yung sabihin, to live is Christ, ay tayo maging kawangis ng ating Panginoon. Magbuhay para kay Kristo upang ma-imitate natin ang example ng ating Panginoon. Sundan natin ang kanyang karakter. Sundan natin ang kanyang ugali. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, follow me, example, as I follow the example of Christ. Sumunod sa atin as an example ng pagsunod kay Kristo. To live with Christ. Sinasabi nila upang ibig sabihin ay may focus natin ang ating buhay kay Kristo. To live in Christ ay may fix natin, fixing our eyes on Jesus. Nasabi sa Hebrews 12:2. To live in Christ means we have to live according to His image. Maging katulad ni Kristo. Maging kawangis, magiging compassionate. Reflection of His goodness and humility. Ito yung pagiging to live in Christ. To live in Christ means to sacrifice for the gospel. To sacrifice for the gospel. Sapagkat nandun doon ang ating tunay na kalakasan. Dapat dadaan tayo sa sakripisyo. Dadaan tayo sa mga trials. Pero kailangan natin mabuhay para dito. To die in is gain, sabi ni Apostol Pablo. So mabuti yun. Kung siya'y mamamatay, wala na siyang problema. Wala nang agony, wala na siyang mga paghihirap sapagkat makakapiling na niya ang Panginoon. At yun, pakinabang sa Kanya. Kaya, tapos na yung Kanyang Panginoon. Pakinabang na kung siya ay kukunin ng ating Panginoon. To live in Christ
to die is gain. Sa verse 22, sabi rito ni Apostol Pablo, medyo nagkaroon siya rito ng struggle. Nagkaroon ng struggle sa Apostol Pablo. Sapagkat pinipili niya kung anong mas mabuti. Ang siya'y mamatay, pumanaw, o manatili para sa gawain ng Panginoon. Talagang nagkaroon siya ng pagtatalo sa kanyang pag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Sabi niya rito, kung patuloy naman akong mabubuhay, makagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kung hindi ko alam na ngayon kung alin ang pipiliin ko, hindi niya alam kung ano ang kanyang pipiliin. Nahati ang isip ko sa dalawa, sabi niya, ang mabuhay o mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling si Kristo, sabi niya sa verse 23. Dahil ito ang mas mabuti. Pero sabi niya, kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. So pinipilit pa rin niya. Pinili pa rin niya kapakanan ng mga taga-Pilipos. Kailangan niya mabuhay para sa kanila. Dahil dito, natitiyak mabubuhay pa ako at makakasama niyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. So, ninais siya ng patuloy ang kanyang buhay upang makatulong sa kanila na lumago at maging maligaya sa kanilang pananampalataya. So, pinili niyang mabuhay sapagkat hindi pa tapos ang kanyang gawain. Siya magpapatuloy pa upang talagang magabayan ng mga taga-Pilipos. Magabayan, patuloy na manampalataya at maging maligaya sa kanilang ginagawang panampalataya. Sundan natin sa verse 27. Mamuhay kayo na ayon sa magandang balita ni Kristo, nang sa ganoon makadalaw man ako sa inyo o hindi, mabalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa panampalataya ayon sa magandang balita. So, pabasa natin dito isang magandang salita na sama-samang naninindigan. May unity. Mayroong pagkakaisa ang mga manampalataya. Ayon o para sa panampalatayang ayon sa magandang balita. Napaka-importante ng salitang ito, ng bilin nito ni Apostol Pablo. Sama-samang naninindigan. Unity sa paniniwala at panampalataya. Nagkakaisa-isa ang mga taga-Pilipos na ito. Sabi sa unang Korinto 1:10, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaang mamamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. Sa magkaisa sa purpose at sa pag-iisip ng bawat isa. Mahalaga ito sa isang iglesia. Na-maintain ng unity ng mga kakapatid sa manampalataya. Walang magkaroon ng hidwaan. Walang magkaroon ng paglalaban-laban ng mga ideas. Sa verse 28, sabi ito, huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo dahil kung hindi kayo matatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapahamak sila at iniligtas naman kayo ng Diyos sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang binigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So sinasabi rito, no, ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ay binigay sa atin, sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So nandun yung pagsubok, ang sacrifice bilang isang manampalataya. Hindi lang puro sagana, kundi meron pong pagsubok sa atin na ibinigay sa atin, hindi lang yung panampalataya, kundi yung paghihirap. Paghihirap din. No? Pero may pangako ang Panginoon sa atin. Dumaan man tayo sa mga pagsubok. Dumaan man tayo sa mga trials. Na,
Sa verse 30, sabi ito, ngayon dinadanas nyo ang paghihirap na makita nyo ginadanas ko noong una at nababalitaan yung dinadanas ko pa rin hanggang ngayon. So, nandoon pa rin yung trials, pagsubok ng Apostol Pablo, maging tayo mga manampalataya. Dumadaan tayo sa mga pagsubok ating buhay. Pero ito yung naging hadlang upang magpatuloy tayo sa ating panampalataya at paghayo, pagbigay o paglalahad ng mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao. Ang pangako ng Panginoon sa atin sa unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin na higit para sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. So, napakaganda, di ba? Dumadaan tayo sa pagsubok. Kasama yan sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi mawawala ito. Sapagkat ito yung magdudulot sa atin ng lalo pang malalim na panampalataya pag dumaan tayo at napagtagumpayan natin ang pagsubok sa buhay natin. At hindi niya hayaan na subukan tayo ng hindi natin makakayanan. Hindi tayo susubok, hindi natin makakayanan. Hindi tayo hayaan subukin na higit pa sa ating makakayanan. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Sa buhay ni Apostol Pablo, daming pagsubok na dinaanan, pero nakayanan niya kapag nananalig siya sa mga pangako ng Panginoon. So itong aklat na ito ng Pilipos ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng inspirasyon, encouragement, at kagalakan sa puso natin. Tayo nagbabasa ng kabanatang ito. Natin enjoy ang puso ng bawat isa. Sapagkat ang iglesyang ito na tinatag ni Apostol Pablo ay talagang naging mabunga, naging matatag. 10 taong nilang paglilingkod sa Panginoon, magkaroon man ng problema napakaliit na kanilang manageable. Pero malaga ay naging matatag ang iglesia. Naging maganda ang outcome, naging maganda ang kinahatnan ng kanyang mission na yon doon sa Pilipos. So ano ang ating matututunan sa ating pinag-aralan sa umagang ito? Sa buhay ni Apostol Pablo, dumanas ng pagsubok. Sa atin, dumadanas tayo ng pagsubok sa araw-araw. Pero hindi ito maging hadlang para tayo patuloy na kumilos, may hayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi ito maging balakid sa atin. Hindi ito maging hadlang para tayo ay maging asin at ilaw ng ating lugar. At mahalaga din yung unity ng isang iglesia. Yung sama-sama, merong unawaan upang patuloy, upang maging matatag ang isang iglesia. Patulad ng ating iglesia. At ang mithiin ng ating Panginoon ay ating may satuparan. Ang ba'y mithiin, ang goal, maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Maihayag ang kanyang kabutihan sa bawat isa. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Napakalaga na may bahagi ang kaligtasan sa bawat isa. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, ay po muli nagpapasalamat sa umagang ito sa isang mensahe niyo po para sa amin. Ang kahalagan po namin, Panginoon, na maging tapat sa iyo, sa iglesia itinatag mo, Panginoon, ay patuloy na lumakad na ayon sa iyong kalooban, tuloy na maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Maging instrumento mo kami, Panginoon, ng iyong kabutihan. Dumaan man kami sa mga pagsubok, dumaan man kami, Panginoon, sa iba't ibang mga problema, pero hindi po ito magiging hadlang. Magpatuloy kami sa amin pong
pagkakataong sa amin, Panginoon, mayayag ang iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga salita na ayon pong natanggap sa umaga nito. Mailapat namin sa Panginoon, sa aming pong buhay, sa aming individual na buhay, maging sa aming iglesia. At patuloy kang kumilos po sa aming Panginoon. Ano kaming lumalim sa aming pong pagkilala at pagtiwala sa inyo. Palain mo, Panginoon, ang aming iglesia. Patuloy mo pangunahan ang bawat isa, lalo na po yung mga tagapanguna ng iglesia nito. Bless mo, Panginoon, bawat sa po sa amin, at patuloy kang aming maging Panginoon na nagmamahal sa amin. At patuloy mo kami ingatan, malayo sa anumang karamdaman, malayo sa anumang threat ng sakit na COVID. Kung aming maging shield, ikaw, Panginoon, ang maging protection po namin, maging sa aming pong mga mahal sa buhay. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at pagdakila sa pangalan lang po na aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli sa atin. At salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa mensahe po ng Panginoon na ating pong napagbulayan sa umaga pong ito. Para po sa ating pagwawakas ay tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na nasa langit, na makapangyarihan at dakila sa lahat. Salamat po sa umaga pong ito, sa opportunity to worship you in spirit and truth. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, sa mga salita na kami pong napakinggan, kami pong napagbulayan. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming pong mga personal po na buhay, tunay po na may pamuhay po namin ang inyong mga salita sa aming pong mga gawa at gayon din, Panginoon, sa aming mga salita. At tunay, Panginoon, na ikaw po ay madakila, ikaw po ay pabigyan ng kaluwalhatian sa pamamagitan po ng mga buhay ng inyong mga anak dito sa mundo. Dalangin po namin ang bawat isa sa aming pong mga pinagdaraanan, sa aming pong mga suliranin, problema. Tunay po na magtiwala lamang po kami sa inyo. Manangan, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagmamalasakit po sa amin. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. And to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. To Him be the glory in the Church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Papuri sa Panginoon sa natapos nating gawain. Patuloy tayong manabik at magsama-sama na sambahin ang ating Panginoon ng may kagalakan. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa ating Facebook page at YouTube channel na makikita sa ating screen. Patuloy na pagpapala at pag-iingat sa atin. Muli, magandang umaga sa bawat isa.
pala si Ate Lia. At ako naman si Ate Abby. Ako naman si Ate Mia. Excited na ba kayo? Kids, para sa ating pagsisimula, tayo muna ay manalangin. Naalala niyo pa ba ang ating prayer song? Let's fold our hands together. Ready? Sing! Let's fold our hands together just this way. Let's bow our heads and close our eyes and pray. Lord, salamat po sa araw na ito na muli po kaming nagkasama-sama sa kabila po ng pandemic. Salamat po, kahit virtual lang ay matututo kami muli sa iyo. Pagkalooban niyo po kami ng kasiyahan sa aming klase at pagkaingatan niyo din po ang aming mga guro. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Kids, narinig niyo ba yun? Hi, Ate Abby! Kamusta? May naririnig ako. Pakinggan mo. Parang may kumakanta. Ay, oo nga. Ano yun? Hi! Alam ko yun! He's got the whole world in his hand! Tamang-tama! Yan ang aawitin natin sa ating Panginoon. Kaya, sabay-sabay tayong umawit para sa Kanya. Ready na ba kayo? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos,
Magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namungunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo, at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya, nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi nyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Natapos likain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Napakaganda talaga ng ating kwento sa araw na ito. Tignan nga natin kung talagang nakinig kayong mabuti kay Ate Sofia. Sagutin niyo lamang ang aking mga katanungan. Para sa unang tanong, ano ang nilikha ng Diyos sa ika-5 araw? Ito ba ay ang mga buwan, araw at bituin? O ang mga isda at ibon? Magaling! Tama ang inyong kasagutan. Ang nilikha ng Panginoon sa ika-5 araw ay ang mga isda at mga ibon. Ang husay! Ikalawang tanong. Kailan nilikha ng ating Panginoon ang liwanag at dilim? Ito ba ay sa unang araw o sa ika-3 araw?
Ang husay! Talagang ang nakinig kayo. Pinaghiwalay ng Panginoon ang liwanag sa dilim sa unang araw. Ito na ang aking huling katanungan. Sino sa tingin ninyo ang pinaka-espesyal na nilikha ng Panginoon? Tama ang inyong naiisip. Tayong mga tao ang pinaka-espesyal na nilikha ng Panginoon. Tunay na nakinig nga kayong mabuti. Kids, very good kayo. Dahil nakinig kayo sa kwento ni Ate Pia at nasagot mo ang mga katanungan ni Ate Abby. Great job! Kaya, huwag mong kakalimutan ang ating memory verse sa Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created. Ulitin natin, kids. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created. Yes, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Oops! Nakikita nyo ba siya? Alam nyo ba, siya si Kuya A. Ibig sabihin, oras na para tayo ay mag-artwork! Yay! Ihanda ninyo ang mga sumusunod. Ang mga papel, ang lapis, ang krayola, at ang inyong pambura. Pwede rin kayong magpatulong kay Mami at kay Daddy kung hindi nyo kaya, ha? Hi kids! Nandito na si Kuya A! At tutulungan niya tayong gumuhit. Hi ka naman dyan, Kuya A! Yan! Sa araw na ito, ang ating pinag-aralan ay patungkol sa pagkalikha ng Diyos sa mundo. Kaya tutulungan tayo ni Kuya A na makaguhit. Ang una nating iguguhit ay ang araw. Gawa tayo ng bilog at pagkatapos mga maiikling guhit. Ayan! Naku! Ang liwanag na at ang init. Kaya naman, ang susunod na iguguhit ni Kuya A ay ang ulap. Tama! Ang ulap ang tumutulong sa atin para hindi tayo masyadong mainitan. Gagawa pa ng isa si Kuya A ng ulap. Ayan na! Yan ang mga nakikita natin sa sky. Ano kayang susunod? Ito ang nagbibigay lilim sa ating mga tao. Ang puno. Gagawa tayo ng katawan, katulad ng ginagawa ni Kuya A, at ang mga dahon nito. Ano kayang puno yan? Samahan na rin natin ng damo at mga bulaklak. Yun, ang ganda na. Siyempre, hindi mawawala ang paru-parong lumilipad. Natatandaan niyo pa ba, kids? Sila ang mga nilikha. Isa na lang. Gumuhit din tayo ng hayop sa lupa. Gawin natin ang tupa. Tingnan niyo si Kuya A kung paano niya gagawin ang tupa, ha? Yan, parang gumawa siya ng balahibo. Gumuhit siya ng mukha, gumuhit siya ng katawan, buntot, at mga paa. Wow! Nasundan niyo ba, kids? Wow! Ang ganda ng ating gawa. Thank you, Kuya A! Kumusta
Kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa ating artwork ngayong araw? Excited kaming makita yan! Oops! May inaabot si Kuya A! Wow! Tignan nyo, kids! Ang ganda ng kanyang gawa! Kayo rin ay alam kong maganda rin ang inyong mga gawa. Kaya naman, magpa-picture kayo kay Mommy o kaya naman kay Daddy na hawak ninyo ang inyong mga drawing at i-comment ito sa ating Facebook page para naman makita namin ang nagagandahan ninyong mga gawa. Ate Kia, Ate Lydia, tara! Tayo'y magpaalam na sa kanila. Nabitin ba kayo? Pero huwag kayong mag-alala, meron pa tayo sa susunod na linggo. Paalam!